Ano bang ginawa mo, Danica? Tumalon-talon ako sa malambot kong pink na kama. Heck, ngayon lang nagsinkin sa utak ko ang ginawa ko. Paano ko haharap sa kanya bukas? Halos sabunutan ko na ang sarili dahil ngayon lang ako nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa ko kanina. Paano ko haharap na masaya at normal kanya bukas? I mean, yes, nahalikan niya na ako pero that was 4 years ago nung sa parking lot pa kami after ng unang photoshoot ko at hindi na yun naulit pa. Hindi ko na magawang i-appreciate ang ganda ng kwarto ko dahil sa kahihiyan. Pwede naman kasing bumili ka na lang ng ireregalo mo sa kanya bukas, Danica eh. Ano ba yan? Inis kong saad sa sarili. O di kaya dapat, niyakap ko na lang. Nakatulog na kaya siya? It's already 12 o'clock in the morning. Nakatulog ngayon, syempre. Pero nakatulog siya kanina. Napabuntong hininga na lang ako. Bahala na siya dyan. Gusto niya naman yun eh. Bukas, I will act like nothing just happened, that I didn't do something crazy. Saad ko sa sarili at pinilit ko na matulog. Kinabukasan, hindi ako mapalagay if lalabas ba ako ng kwarto. 7 a.m. na ako nagising at kumakatok na nun si Chase sa kwarto ko para mag-breakfast. Siya yung nagluto. Ang landi mo! Inis kong sigaw sa sarili sabay padyak ng paa. Napabuga na lang ako ng hangin at agad na lumabas sa kwarto ng taas noo. Hindi ko ipaparamdam sa kanya na nahihiya ako sa ginawa ko. Pananagutan ko lahat ng ginawa ko. Napalunok ako nang makita ko siyang nakaabang sa sala. Hey! Good morning! Ngiti kong bati pero nauutal. Ang late nila? Gumagawa ka na naman ba ng kalokohan sa loob ng kwarto mo? Nakangiting sabi niya. Agad ako napailing. Hoy! Hindi ang bastos mo naman. Kumain na nga tayo. Bastos? I didn't mean about dirty. I said crazy, Danica. Sad nito. Ngumuso ako sabay irap ko sa kanya at dumiretso sa kusina. Nakaraan kasi narinig niya akong dumadaing sa kwarto ko. Natapilok lang naman ako at dahil sa hindi ko siya pinagbuksan ay kung ano-ano na agad ang inisip. Sakto pang kailangan niyang umalis kinabukasan kaya hindi na ako nakapagpaliwanag sa narinig niya. Akala ko nakalimutan niya na pero nagkakamali ata ako. Umupo na lang ako sa upuan. After this, gusto kong libutin ang bahay. May rooftop din tong may swimming pool eh. Sumunod na din naman siya. Simpleng bacon, fried rice at hotdog lang. Tsaka kape ang nakakain. Normally na kinakain ko sa breakfast. Magana akong kumain kahit naiilang ako. Pakiramdam ko nga namumula yung mukha ko eh. Hindi natagal ay nauna siyang matapos at napansin kong sumandal siya sa upuan niya habang tinititigan ako na kumakain pa. Ito na naman at mas naiilang ako. Kahit sa loob ng ilang taon, ganyan na talaga siya tumingin sa akin. Binilisan ko naman ng pagkain at sunod-sunod na ang pagsubo ko. Akmang susubo ulit ako nang bigla siyang magsalita. Easy woman, mabibilawkan ka. Marahan na lang akong napatango sa sinabi niya. What you did last night is not good and not bad after all. Napalanok naman ako dahil sa sinabi niya. Uminom na lang ako ng tubig. Not good cause I love it. I can still remember that taste of your lips even it just lasts a seconds. Mas lalo ata akong namula sa sinabi niya. Pwede bang patapusin niya muna akong kumain? Nilunok ko na ang tubig at tumingin sa kanya. Tapos na din naman ako kumain. Paano naman naging hindi maganda? Mahinang tanong ko at saka napanguso. Gusto niya naman daw pero not good pa daw. It's absolutely not good. Seryoso niyang saad. Bakit nga? Naiinis kung saan. Nababaliw na ako. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Ano? Tanong ko. You're driving me crazy, Danica, and I want you to stop it cause I might lose my control. Bigla niyang saad tsaka lumabas sa kusina, pero nakita ko pa ang bahagya niyang pagngiti. Alam kong sobrang pula na ng mukha ko ngayon dahil sa sinabi niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Kalma, Danica. Kalma. Pagpapakalma ko sa sarili ko dahil para akong teenager na kinikilig at may nagliliparang paru-paro sa tiyan. Natakos ako sa paglikpit ng pinagkain namin nang marinig ko ang tunog ng cellphone ko. Agad akong pumunta sa sala at kinuha ang cellphone. Si manager?
Mahinang saad ko. Akma akong lalabas na makasalubong ko si Chase na naka-earphone. Bahagya pang nagbabounce-bounce yung ulo niya. Napalunok naman ako. Why he's so hot? Lumiko na lang ako sa kabilang pinto na patong garden. Total, doon ko naman balak pumunta. Hello? Buenos dias! Masigla akong bati pagsagot ko pa lang ng tawag. Halos mapatulalak ako sa ganda ng garden. It's full of roses and different types of flowers. It's so breathtaking, lalo na at may fountain din sa gitna. Pakiramdam ko, nasa isa akong mahiwagang hardin. Napabalik lang ako sa wisyo na magsalita ang nasa kabilang linya. Buenos dias, Danica. Narinig ko ang tabati din ito. Nandito na ako sa Pilipinas at ang ganda na ng pakaramdam ko. Masigla ako pa din saad. Narinig kong tawa nito. Alam ko, may konting problema lang ako sa dati nating Ron Juan, pero ayos na ngayon. Si Joy ba? Nasabi ko na lang. The reason why I called you this morning is to ask some favor. One of the company there wants you also have some pictorial for their product. They need it, Danica, and they want you to be part of it. Okay lang ba sa'yo? Diretso niyang saad. Napangiti naman ako. Mukhang wala akong pahinga pero okay lang. At ito din naman ang ipinunta ko dito. See, it's okay. I'm glad that they choose me. Napatango kay Sabi kahit hindi niya nakikita. Natuwa naman ni Tulat agad na nagpasalamat bago tinapos ang tawag. Mga mamayang 1 PM pa daw kami pupunta. Sinend niya na din ang address ng company. 9 AM pa lang din naman, magbibihis na lang ako, total nakaligo na naman ako. Bawal ako magsayang ng oportunidad. Iisipin kong may perang lahat ang ginagawa ko. Napalibot ulit ang tingin ko sa paligid at sa pangalawang beses na manghana naman ako nito. Napapitlag ako nang naramdaman kong may malalaking braso na pumalibot sa bewang ko. Narinig ko ang pagtawa nito dahil siguro sa sudden reaction ko. The silence isn't so bad. Kumanta siya kasabay ng pagsiklop niya ng mga kamay naming dalawa. He gently swayed our body. Till I look at my hand and feel sad. Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. Damn, kinakanta niya ang paborito kong kanta, Vanilla Twilight. Pumikit ako. I'll find repose in new ways. Thought I haven't slept in 2 days. Cause cold nostalgia chills me to the bone. But drenched in vanilla twilight. Nagpatuloy siya. What he's doing is also driving me crazy. Tinatanggi ko lang yun sa sarili ko dahil hindi pa ako handa. I'll sit in the front porch all night, waist deep in the thought because when I'm with you, I don't feel so alone. Ngayon nasa leeg ko ng ulo niya. Napangiti ako. Pakituloy? Gumisi siya kahit ganito ang aming posisyon. Kapag lumiliwanag ang mga mata ng Violet, matitikman ko ang langit at makaramdam muli ng buhay at makakalimutan ko ang mundo tulad ng ginagawa ko. Ngulit sumusumpa ako na hindi kita makakalimutan. Kung makakabalik lang ang boses ko sa nakaraan bulong ko sa tenga mo. Oh darling, I wish you were here. Pagkatapos ay hinalikan niya ako ng mahina sa leeg. Halos kalahating oras kaming ganun kat kinakanta niya lang ang paborito kong kanta. Gusto ko palagi marinig ito mula sa kanya. Mula kay Chase.